patuloy po nating tinatalakay yung mga taong naka-encounter kay Jesus. At ito ay hindi lang basta encounter, na bago yung buhay nila. So kahapon po, galing si Jesus dun sa kay Zacchaeus, okay? Nakipag-party siya rito sa isang tax collector. Ngayon naman, pagkatapos noon, the following day, siya papunta na sa Jerusalem. Kung mapansin nyo, malapit na po siya ipako sa krus dito. And yet, meron siyang time sa mga tao na nangihingi ng tulong sa kanya. Kasi sa dadaanan niya, may isang bulag ng pangalan ay Bartimaeus. At sumisigaw siya na, Jesus, son of David, have mercy on me. Maawa ka sa akin, sabi. Ngayon, nakukulit ng mga tao sa paligid, oy, bulag, tumigil ka, huwag kang maingay dyan. Kasi po, noong unang panahon, konting context lang, pagka po ang isang tao ay bulag, pinaniniwalaan siya ay sumpa o cursed, na kaya ka nabulag or kaya ka pinanganak na bulag dahil either masama magulang mo, masama kang tao. So, ganun po yung pananaw. Wala silang boses sa lipunan, nasa sideline lang lagi sila. Kaya itong bulag na to si Bartimaeus, sigaw siya ng sigaw. Hindi sinabihan siya ng mga tao, manahimik ka. Pero bilib tayo kay Bartimaeus, ito yung matututunan natin sa kanya. Sabi sa Bible, he shouted all the more. Lalo niyang nilakasan yung sigaw niya na, Jesus, son of David, maawa ka naman sa akin. And then nakuha niya attention ni Jesus. Si Jesus po kahit papunta na sa kanyang ultimate mission, mapapako siya sa krus sa susunod na mga araw, huminto siya sa gitna ng kabisihan, sa gitna ng kasikatan ni Jesus during this time, gusto siyang gawing hari, huminto siya at tinanong niya yung bulag, ano ba ang gusto mong gawin ko sa'yo? Kung ikaw tanongin ni Jesus ngayon, what do you want me to do for you? Ano matingin natin kay Jesus? Ano, payamanin mo ako, patamain mo ako sa loto, ano ba? Sumagot po yung bulag, Guro, gusto ko pong makakita. At sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka dahil pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. So ang gusto ko lang pong i-pound sa inyo ngayon, sa Mateo 7:7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Ito pong verse na to, ask and you shall have, diba, seek and you shall find, knock and the door will be open. Ito po yung naging diskarte na to si Bartimaeus. Hindi po siya bubigay sa mga distractions, sa mga detractors, sa pagtawag sa Diyos. Mari po tayo ngayon ay nasa gitna ng matinding pinagdadaanan. Mari hindi ka bulag. Mari kayo may matinding pinagdadaanan na imposibleng mapagtagumpayan. Alam niyo po ang pagtawag kay Jesus ay hindi overnight. Nadidevelop po yung habit natin to trust Him na siya ay nakikinig sa ating mga dasal. Kaya gusto ko lang kayo encourage, ano man pinagdadaanan natin, according to His will, according to His timing. So kung manghihingi ka ng labag sa kanyang kaluguran, kung gusto mong yumaman sa maling pamamaraan at i-bless ang iyong negosyo ng mga illegal at immoral, malamang hindi sumosisay si Lord yan. So tayo po ay lumalapit sa Kanya according to His timing, according to His will. Kaya po, again, ako'y nagdadasal na yung hinihingi nyo kay Lord ay ibigay niya according to His will and according to His timing. Katulad ni Bartimaeus, nakuha niya ang kanyang dinarasal dahil nagpursigi siya sa kabila ng mga taong pinapahirapan siya at pinipigilan siya lumapit sa Kanya. Mateo 7:7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Tayo manalangin, Panginoon. Alam namin lahat naman kami may hinihingi sa iyo. Lahat kami, Lord, mayroong mga dalangin. At lahat kami, Lord God, ay may mga pagkukulang pa. At madalas, Lord, pag hinihingi namin, naiinip kami. Minsan gusto namin i-push yung timetable namin, gusto namin i-push yung plano namin, pero ikaw na nakikita ang lahat, sinasabi mo, hindi yan ang discard na dapat mong gawin, hindi pa ngayon ang panahon. Kaya Lord, aasa kami sa iyong timing, sa iyong will to be done. Daily In Jesus' name. Devotions. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.